Isa na rin nga sa mga pangarap ko makatikim ng otentikong pansit na ipinagmamalaki ng mga taga-Tugigaraw. Ari nga pala ang tinatawag nilang pansit, batil, patong. Kaya naman sa pagkakataong ito ay susubukan ko na lang munang gayahin ang mga proseso nila. Uumpisahan ko muna sa pagigisa ng baboy. Kaunting pagkakaluto lang para mapanatili natin ang lambot niya. Ayaw naman natin yung parang nagbababulgam. Aasnan ko na para magkalasa na. Itatabi ko na rin muna. Sa parehas na kawali, magigisa naman ako ng mga gulay na nakikita ko sa litrato ng pansit na ito. Halos parehas lang naman sa nakasanayan nating pansit. Merong karot sa tripolyo. Nagkakatalo na lang talaga sa bean sprouts o toge. Para sa akin, mas ayos nga kainin pag may ligat at malutong-lutong sa pansit natin. Mabilis lang naman yan lutuin kaya itatabi ko na rin pang toppings din mamaya. Ari naman ang pangalawang kinaibahan. Giniling na karne ng kalabaw ang ginagamit nila kaya pinilit ko makadilensya para makuha ko man lang ang tunay na lasa. Sangkusang-kutsahin ko lang dyan at titimplahan ko na din muna ng paminta. At dinin na rin nga ako magigisa ng sibuyas at bawang sa sariling mantika niya para naman damang-dama natin ang lasa. Palalabasin ko lang yung aroma nila at saka ko naman sila paglalahok-lahokin. Dinin na sadya magkakaalamanan kung ano ga talaga ang pinagkaiba kung karne ng kalabaw ang ating gagamitin. Palalasahan ko lang ng toyo. Alalay lang muna, halos pakukulay-kulay ang kulaang at mamaya na ako mag-a-adjust kung ano man. Babawas na rin ako ng kalahati pang toppings ko mamaya. Iniwanan ko naman yung isang kalahati para pampalasa naman sa kaldo niya. Sinabawan ko na rin yan ng 2 mangkok na water from Pasig River. Dini na ako mag-a-adjust ng mga panimpla. Lalagyan ko na ulit ng toyo. Kaunting liquid seasoning para mas malinamnam, duwog-duwog ng paminta at kapirasong beef powder lang ayos na yan. Pakukuluin ko lang muna bago ko ibagsak yung Mickey dyan. Saglit na saglit lang para hindi malubsak. Sa totoo lang iba talaga yung noodles na ginagamit nila. Kaso ang problema wala naman ako mapagdelhensyahan. Kaya ayos na rin tong Mickey ng Batangas, masarap din naman. Sinala ko na tapos ibabalik ko naman yung sabaw. Ito na ang pangatlong kinaibahan. Poached egg ang kanilang pamamaraan. Hindi katulad na sa atin, nilaga o pinirito lang. Ayos na ayos din nga naman. Dahan-dahan na nga lang sa paghango at sadyang aray maselan. Itatabi ko na lang muna at babatihin ko naman aring 2 itlog ko't maisama na sa sabaw. Kung sa atin parang lomi na din nga, nagkaiba na lang sa pampalasa. Ayon sa mga nakita ko ganyan ang kanilang estilo sa paggawa ng mahihigop na kaldo. Goodness na yan, handa na ang lahat ng aking kailangan kaya po pwede ko nang asembulin. Uunahin ko nang ilatag dyan ang mga gulay. Syempre mas marami, mas masarap. Kasunod naman na rin yung kanina nating ipiniritong atay. Diyan ko na lang muna siya ipupwesto sa gilid. Naghanda na rin ako ng 2 pirasong kalamansi para naman ready to fight na. Are naman ang ating isinangkutsang giniling na karne ng kalabaw o karabip kung tawagin. Saktong-sakto na rin nga may tira pa akong litsyong kawali. I-overload ko na. May dinurog pang chicharon. Talaga namang minsan na lang gumawa kaya kumapit ka na mahal at isasagad ko na. Hindi na yata overload ang tawag din Overdose na rin. Gravity, maubos ko naman kaya, re? Ay, ina!